At matagal tayong hindi nakapag-vlog mga ka-tipsy. Namiss ba si Madir? Kaya huwag natin patagal ito. Tara, kain tayo. Ay mga ka-tipsy, nandito na ito sa loob. Ayan, ang daming choices, ang daming pagkain na pagpipilian. Ikot-ikot tayo. Let's go! Dahil nag-crave ako sa oyster mga ka-tipsy, matagal na. Ay may nakita tayo dito. Order tayo. Ay mga ka-tipsy, oh, lalaki nung oyster nila. At kung nandito kayo sa area, ang bango ng amoy, alam mo yung amoy na talagang nakakagutong. Amoy ng seafoods pero hindi malansa. Kasi yung naaamoy mo yung inihaw, yung mga seasoning, yung mga sauce na nilalagay nila. May iba-iba silang flavor at itatry natin yan. 9 pieces yung in-order natin. Itong Bourbon Street, Southern Cajun, at para medyo normal na flavor lang, itong citrus yuzu sauce. Ready na tong order natin. Tara, tikman na natin itong mga ka-tipsy. Kaya patak lang muna natin yung lemon dyan para medyo sour flavor. Siyempre pag sa seafood, masarap yung medyo maasim-asim ng konti. Unahin natin itong Cajun flavor. Hindi ko na kukutsarahin itong mga ka-tipsy. Diretsong ata na yan syempre. Masarap naman mga ka-tipsy at talagang nakatatakam. Pero mas preferred ko pa rin sa oyster talaga yung plain lang. Alam mo yung inihaw lang sandali tapos patakan mo ng kalamansi or lemon tapos diretso kain mo na. Itong citrus flavor natin, ito yung pinaka nagustuhan ko kasi smoky flavor lang siya tapos konting asin. Alam mo yung natural flavor lang talaga ng oyster. Pero lahat naman ng flavor masarap. Syempre para mayroon kang choices at panay ang lantak natin dito mga ka-tipsy. Nakalimutan ko wala pala tayong inumin. Tara, bili muna tayo ng inumin tapos libot-libot ulit tayo. Let's go! Foodieland San Diego nga pala ang tawag sa place na mga ka-tipsy. Every year lang sila pumupunta rito. I think mga 3 days lang sila. May ticket lang para sa entrance. I think mga $6 plus lang naman. At sa loob nga may iba't ibang klaseng pagkain, iba't ibang lahi ang nagluluto, iba't ibang flavor, napakaraming choices. Kung mahilig ka sa pagkain, napakagad ng experience itong Foodieland. At habang nililibot nga tayo, napansin natin ito mga ka-tipsy, isa sa paborito nating mga Pilipino, ang putok batok. Napakaraming bone marrow sa area na ito mga tipsy. Ito yung bone-in marrow. At syempre, hindi pwedeng hindi natin susubukan yan. Nakikita nyo, ayan, iniihaw lang nila, sabay-sabay na dyan. Tapos mayroong malaking torch sa ibabaw. May iba't ibang flavor din sila mga ka-tipsy. Ang order natin is itong truffle oil and green onion. Wala pa ako nakikita sa Pilipinas mga ka-tipsy na ganitong business na talagang bone marrow lang yung ino-offer. So sa mga kanood sa video na to at business minded, pwede nyo itong gayahin mga ka-tipsy. Napakadali, napakasimple, pero isa sa Pinoy favorite yang bone marrow. Ready na tong order natin. Kainin na natin to. Is it good? Thank you. Mukha lang siyang malaki pero konti lang laman niya mga ka-tipsy. Yan, ihahalo lang natin yan dito sa ating bread and butter. Siya yung magsisilbing palaman natin. Masarap mga ka-tipsy, oily, creamy, pero syempre tama na yung isang order lang. Dahil ito yung mga stay tipsy kind na pagkain lang syempre. Hinay-hinay. At after natin masatisfy dito sa ating putok batok bone and marrow, tara, ikot-ikot ulit tayo mga ka-tipsy. Let's go!
At syempre mga katipsi, dahil maraming Asian food dito, lalo na yung Filipino food, so syempre tatangkilikin natin yan. Kaya bibili tayo nitong barbecue nila. Meron din silang isaw ng manok dyan at isaw ng baboy. Dahil na-miss ko rin yun ang o-orderin ko. Marami ding nakahaing pagkain, maraming choices. Merong lechon kawali, meron din yung roasted lechon pork belly, may sisig din sila dyan, at iba't iba pang Filipino food. Ito na nga yung in-order nating isaw ng manok at baboy. Si mama naman is yung pork barbecue. Itong kapatid ko naman si Junior is lechon kawali yung napagtripan niya. Ayan, buhusan natin itong vinegar sauce dyan. Tapos tikman na natin agad ito mga katipsi dahil ito ang isa sa na-miss ko talaga yung isaw ng baboy tsaka isaw ng manok. Syempre mga katipsi, stay tipsy din tayo sa mga ganitong pagkain kasi kapag may gout ka, malakas to magka-gout. Kung wala ka namang gout, posibleng magkaroon ka ng gout in the future kapag mahilig ka sa mga laman loob kasi mataas ang purine yan. Pero syempre kung minsan-minsan lang is okay lang naman dahil syempre mga laman loob isa yan sa paborito nating mga Pilipino. Masarap naman itong mga inihaw nila mga katipsi, masarap yung pagkakagawa nila sa sauce. Malambot, malinis yung pagkakaluto, lasang Pilipinas. Nga pala mga katipsi, sa mga nagtatanong kung bakit hindi tayo nakakapag-upload, medyo busy lang tayo sa trabaho kasi syempre meron tayong mga priority sa buhay, meron tayong mga goal na gustong ma-achieve, kaya syempre kailangan natin mag-focus sa real job. Pero syempre yung hobby natin na pagba-vlog, lalo na yung kumain at magluto, hindi natin yan iiwan. Syempre pag meron tayong time, pag meron tayong panahon, mag-upload pa rin tayo. At gusto ko magpasalamat sa inyo mga katipsi sa patuloy na nanonood sa channel natin. Kahit bihira na lang tayo makapag-upload is nandyan pa rin kayo. Maraming salamat sa inyo mga katipsi. Gusto ko nga pala magpasalamat din sa CL's Kitchen. Doon sa tabi na binilhan naming food kasi nanonood din sila. Doon pa lang sa Team Canlas hanggang sa Tipsy Tata. Kaya nilibre pa nila tayo ng drinks dito. Kaya maraming salamat CL's Kitchen. At hindi tayo binabayad. Salamat ha. Kabayan. Hanggang kailan ba ito tayo bukas? Today lang? Okay. Sige kaya. Thank you. Salamat. Binigyan din nila tayo dito ng ube. Ayan, titikman natin. Tinawag kasi ako ni Sir Don. Sabi niya, hey, punta ka dito. Nanonood ako sa'yo. Tapos binabayaran ko, ayaw niya ipabayad. Masarap yung tinitinda nilang drinks at masarap din itong ube na palagay ko sila din yung gumagawa. Alam mo yung famous na ube sa Baguio? Ganun yung lasa mga katipsi. At dahil nagustuhan natin to, bibili tayo. This time syempre, magbabayad na tayo kasi business yan eh. Kailangan kumita rin sila kahit papaano. At support na rin natin. Alam mo yung sa Baguio, te? Yung ube sa parang ganun siya eh, ha? Ganun. Yung sa waffle namin, ano sa caramel? Kaya para Baguio. Mas kapampangan ako? Oo, pampangan. Sigurado, masarap yan. Masarap magluto mga kapampangan eh. Meron ba kayong business din na pag wala dito, meron kayong... okay. Pop-up, and then also events. Waffle station sa mga parties. Okay. Ito ha? Isang ube at saka isang caramel. Si mama napabili na sarap kasi. Ayan, yung mga Pilipino na nandito sa Amerika, nagki-cater daw sila ng mga parties, pwede ding umorder sa kanila. Meron sila mga social media account, i-search nyo na lang mga katipsi. Again, thank you, CL's Kitchen. Sa mga ganitong food market mga katipsi, hindi talaga mawawala dyan yung mga pagkaing Pinoy. Dahil syempre ang pagkain Pilipino hindi yan magpapahuli kahit saang bansa. Kaya kahit nandito na tayo sa Amerika, syempre, tinatangkilik pa rin natin yan. Dahil kahit saan tayo makarating, yung dugong Pilipino, hindi yan mawawala sa atin. Lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Tulad nitong binalikan pa talaga ni Mama ang kanyang halo-halo. Ang kanilang halo-halo. Pilipino dessert, syempre, hindi mawawala yan. Ay mga katipsi, tapos na tayong kumain. Sana nagustuhan nyo ang episode natin today. Maraming salamat sa suporta nyo mga katipsi. Hanggang sa susunod nating food and good vibes. And always remember, stay tipsy lang. Salute!